Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po yung lingkod, dito po sa ating programang Reaction Movie Rado ko. So eto na, mga minamahal ko mga kababayan. Pero bago ang lahat, dahil pasasalamatan muna po natin ang ating kapatid at minamahal na si Ate Eva, o si Ate o Evelyn. No? So, salamat po sa buhay ng ating kapatid. At syempre, pinasasalamatan din po natin, binabati po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, at syempre maging ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroon pong pinag-uusapan, lalong-lalo na po kung ito po tungkol po sa usapin na nangyayari po. Pasensya na po kayo dito po sa ating bansa. Okay. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na po kayo dahil nga po sa hindi po ako masyadong nakapag-vlog kahapon na 2 beses dahil nga po sa meron po akong inaasikaso. Dahil nga po sa nitong mga nakarang araw lamang, kung maalala niyo po, kami po umalis doon sa dati naming inupahan dahil nga po sa banta. So, nitong mga nakarang gabi lamang po, mga minamahal ko mga kababayan, ay nakatanggap po tayo ng hindi magandang chat o message mula po sa may-ari po ng dati naming inupahan. So, may pumunta po daw doon, 10 oras ng gabi. At nung pagkatapos na umalis itong mga ito ay mayroon pong iniwan doon po sa harap po ng pinto at siguro inakala nila na nandoon pa kami, no? Doon pa kami so mayroon pong iniwan na sulat, no? Yun nga, nag-iwan ng bala, nag-iwan ng ganito. So, yun ang chat sa akin, no? Yun ang, yun nga, ang plano ay ubusin kami, mag-anak. Dahil nga sa ating pagsisiwalat o paglalantad o pagsasabi po ng katotohanan dito po sa ating programa. So, kagabi, medyo hindi po nakatulog ng maayos si Mrs., hindi po nakatulog ng maayos ang aking anak dahil nga sa iniisip nila yung nangyari nga na kung saan ay talagang porsigido po ang ating mga kalaban na tayo po'y patahimikin dahil nga po sa dami po ng mga Pilipino na nakikiisa po sa atin at naniniwala sa atin, sa ating sinasabi. Kaya tulad po na ginawa nila kay Kapper Silapid, ganun din po ang gusto nilang gawin sa atin. No, ang matindi lamang nito dahil si Kapper Silapid lamang po ang ina, pero sa akin naman po ang gusto nila buong mag-anak o buong pamilya ko ang kunin nila. So sa totoo lang, dito mga nakaraang araw, salamat po sa buhay ni Ate Eb dahil nakuha ko na po yung isang armas ko, natubos ko po. Ang problema ko na lang po ngayon, medyo naisip namin, total may anak naman akong lalaki. So sabi niya, pa, paano kita matutulungan niya? Paano kita, kung ikaw lang ang mayroon? At ako, kaya ko naman na. At sabi pa nga niya, tinuruan ko naman siya paano humawak na armas. So siguro ang kailangan na lang natin dito gawin doon po sa mga kababayan natin na maluwag-luwag po yung kanilang sisidlan, no? Doon po sa mga nakakaluwag, isa na po ay matulungan niyo po ako para kahit paano maibsan po yung aming pangamba dahil patindi po na patindi ang natatanggap na po natin na So yun, baka po sa mga kapatid natin, kaisa natin, matulungan niyo po ang inyong lingkod. Kasi talagang galit na po ang mga tinatamaan sa ating mga sinasabi. Okay, dumako na po tayo sa ating usapin. Ito'y patungkol po sa ginawa pong kasinungalingan, pandaraya, panloloko nitong reliyon na to. No? So, nitong mga nakaraang araw,
kasagsagan po ng rally, nagpalabas po sila ng kadramahan. Ang sabi po ng mga DDS, hindi daw tinanggap yung kanilang sulat sa pamunuan daw ng INC na makisama sila, no, sa kanilang rally. Kaya daw hindi pumapayag itong INC dahil nananawagan daw sila na Marcos resign. So ibig sabihin, kaya hindi nila tinanggap, no? Kaya hindi nila tinanggap yung mga rallyista na yon dahil daw di umano sa kanilang mga placard na nagsasabing Marcos resign. So, yun po pala ay isang strategy lamang para lituhin, no? Para dayain ang kaisipan po ng ating mga kababayan. Pero, kung talagang hindi nila layunin na sirain, pabaksakin ang administrasyong ito, no? Hindi nila tinanggap yung mga DDS na mga tao, mga binayaran ni Sara Duterte. Pero, si Amy Marcos, na kapatid ng ating mahal na Pangulo, at iba pang mga politiko kagaya ni Tipacio, ni Marcoleta, hinayaan nilang magsalita doon sa kanilang rally, na kung saan lahat ng mga sinasabi ay hindi lamang pananawagan para patalsikin ang ating mahal na Pangulo, kundi siniraan mismo ang pamilya niya. Magmula sa anak, asawa, so mas matindi yun. Dahil hindi na po basta-basta yun. Yun po ay pinakamatindi na. No? Ang nakakalungkot pa dito, hindi nila pinasali yung mga DDS, yung mga nagrarally, pero pinasama nila yung mga leader. 'Di ba? Wala yung pinagkaiba sa hindi daw sila nakikisawsaw sa politika, pero nagpapabayad sila sa mga politikong mapapakinabangan nila gamit yung kanilang mga membro, mga kababayan. Ni hindi man lamang tinanong ng mga leader nung pamunuan ng Iglesia ni Manalo, Amy Marcos, ano ba sasabihin mo? Kailangan malaman namin, baka mamaya ay ang sasabihin mo din ay paninira. Hindi nila tinanong yun. Bakit? Alam na nila eh. Alam na nila kung anong sasabihin ni Amy Marcos. At kasabwat dito, karamihan po ay pamunuan o nandiyan dyan sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Dito nyo makikita mga kababayan yung panloloko. Dito nyo makikita yung katarantaduhan, kademonyuhan, kawalangyaan ng grupong ito. Hindi natin masasabing reliyon to eh. Grupo o masasabi na natin ng dati tinatawag pang reliyon, ngayon hindi na. Ito ay isang matasabi natin na organisasyon, no? O isang sindikato ni Manalo. So, kunyari, hindi nila gusto, pero makikita mo, mas grabe yung ginawa nila. Kumbaga, panakip lang yun, yung pagtanggi nila, para hindi mahalata na meron silang mas gagawin kaysa doon sa mga nakasulat doon sa placard. Diba? So, dumako tayo ngayon dito kay Amy Marcos. Itong baliw na mangkukulam na ito. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, dahil lamang sa ambisyon niya na huwag maudlot ang kanyang pangarap na maging vice presidente ni Sara Duterte, nagawa niyang ibenta. Nagawa niyang ibenta ang sarili niyang kapatid para lamang sa kanyang sariling kapakanan o sa sariling motibo o sa personal na motibo. Alam niyo mga kababayan, din niyo ba naisip na kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ang kanyang pamangkin ay nagawa niyang siraan, ano pa kaya ang bansang ito? Kung nagawa niyang wasakin yung buhay ng kanyang kapatid, sa tingin niyo hindi niya kayang wasakin ang bansang ito sa pamamagitan ng kanyang kabaliwan, sa pamamagitan ng kanyang katarantaduhan? Para sa akin, kung nagawa niyang sirain mismo yung kanyang kapatid, kung nagawa niyang gawan ng kwento ang kanyang kapatid, ang kanyang pamangkin, para sirain, naniniwala ko na mas triple pa dyan ang kaya niyang gawin para wasakin ang bansang ito. Mga kababayan, kitang-kita na po yung kabaliwan ni Amy Marcos. Alam niyo kung bakit siya ganun kabaliw?
Kasi lumabas po sa inilabas na post ng ombudsman na mayroon palang mahigit sa 600, kung hindi ako nagkakamali, o mahigit 60 million na kung saan ay tungkol sa tabako na sisingilin ng batas dito kay Amy Marcos. Kaya pala nagkukumahal si Amy Marcos at maliban doon, kaya pala sinusunod niya ang utos ni Sara Duterte dahil alam ni Amy Marcos na sisingilin at sisingilin sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa paninira nila sa asawa nitong ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nila, sisingilin sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanilang mga ginawang paninirang puri sa ating mahal na Pangulo. Biro mo, gumawa ng kadramahan yung gaga, yung matandang mangkukulam, para lamang masiguro na mapababa sa pwesto ang ating mahal na Pangulo. Kaya nga ito malaking hamon ito sa ating mahal na Pangulo. Kung talagang hindi totoo ang sinasabi ng kapatid mong baliw na si Amy Marcos, yung mangkukulam na yan, kung hindi yan totoo, sana ipakita mo sa aming mga Pilipino na nagmamahal sa'yo, naniniwala sa'yo. Panagutin mo si Amy Marcos. Total, hindi na siya kumikilala sa'yo bilang kapatid. Dahil kung kinikilala kanyang kapatid, hindi niya yan magagawa sa'yo. Total din naman, hindi na siya marunong kumilala ng kanyang mga pamangkin na idinamay niya sa kanyang mga kasinungalingan para lamang makuha niya o matupad niya o maagaw niya o may pagpatuloy niya yung kanyang ambisyon o ambisyon na maging vice presidente ng bansang ito kapalit ng kanyang kawalangyaan. Nararapat naman siguro na pakinggan mo rin kami, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Baka naman matapos na lang ang termino mo, nasalaya pa rin yung mangkukulam na asawa na kapatid mo, na kung saan gigil na gigil sa'yo, na kung saan gigil na gigil at gustong pumatay sa pamilya mo, gustong talo pang minasakir doon sa mga naging salita niya sa mga pinahayag niya talo pa yung minasakir talaga itong ating mahal na Pangulo. Dahil para sa akin, mas buti pang patayin mo kaysa siraan mo ako ng sira, tas ang masakit pa nung kapatid kita, di ba? Mga kababayan, sinasabi niya, si Sandro Marcos, adik, inaanyaya pa daw yung mga anak niya. Grabe. Etong sa screen natin, hindi ba mukhang mga adik tong mga to? Tingnan nyo, yung buhok pa lang, Mr. T. Anong sabihin ng Mr. T? May tipos, may tama, may saltik. Yan yung itsura ng mga adik. Si Sandro Marcos, adik, kitang-kita naman sa itsura. Kitang-kita naman sa pananalita. Kitang-kita sa kanyang mga gawa. Yan ba ang adik? Gusto nilang alisin ng ating mahal na Pangulo dahil ayaw nila sa ating mahal na Pangulo dahil hindi kriminal. Gustong patalsikin ng mga DDS ang ating mahal na Pangulo dahil hindi nakikipagsabuatan sa bansang China na masakop tayo. Ayaw ng mga DDS. Gusto nila kay Rodrigo Roa Duterte kasi nagiging aso ng China. Gusto nila kay Rodrigo Roa Duterte, sa mga Duterte, kasi nagiging kasabwat ng mga Chinese drug lords. Ayaw nila sa ating mahal na Pangulo kasi hindi minumura ang Diyos. Ang gusto nila yung isang Pangulo na nagmumura sa Diyos. Ayaw nila sa isang Pangulo na sumusunod sa batas. Gusto nila yung isang Pangulong inilalagay sa kamay yung batas. Katulad ni Rodrigo Roa Duterte, na lahat ng kanyang mga inimvolve sa droga pinapatay na hindi dumadaan sa batas. Kung makikita niyo, tinapakan, niyurakan, binastos ang batas. Ayaw nila ng ganun. Ganun ang utak ng mga DDS.
Ayaw nila ng isang pangulo na nakikipaggera patungkol sa katiwalian. Ito pang masama. Tignan niyo ang nakipaggera po ang ating mahal na Pangulo. Siya ang nagbukas, siya ang nagpasimula. Ngayon, binabaliktad nila ngayon. Parang gusto nilang sabihin, lumala ang korupsyon dahil binuksan ng Pangulo natin yung katiwalian ng mga korap. Mga gago talaga. Kung sino pa yung nakikipagdigma sa korap, yung pa yung tinitira nila, binabaliktad nila. Lumala daw yung korupsyon, mga tanga, mga bobo. Hindi lumala, kundi nailantad ang lahat ng katiwalian na dapat noon pa, kahit ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte, dapat noon pa lang na yon. Kung totoong nakikipaglaban siya sa korupsyon, dapat noong panahon pa lang na yon. Lumabas na tong mga to. Tapos ngayon na hinuhukay, nilalabas, pinananagot yung mga umabuso noon, maging ngayon, gusto ninyong i-charge? Gusto ninyong i-address sa aming mahal na Pangulo? Mga bobo ba kayo? Mga tanga ba kayo? Mabuti na lang pala dapat, hindi na lang hinukay ng aming mahal na Pangulo. Hindi na lang niya sinayasat, hindi na lang niya pinaimbestigahan katulad ng ginawa ni Rodrigo Roa Duterte na sinasabi, imbis na imbestigahan niya, sinabi na lang niya na mahirap buwagin ang korupsyon. Mas mabuti na lang pala, ganun na lang ginawa ng aming mahal na Pangulo, hindi pa siya, di ba, nalalagay sa alanganin. Nasaan ang mga isip natin? Nasaan mga utak natin? I-address nyo sa aming mahal na Pangulo na tumitindi ang korupsyon. No. Hindi tumitindi. Kung hindi naililitaw at lumalabas ng lumalabas kung gaano na mayagpag noon hanggang ngayon yung mga magnanakaw ng mga panahon, ng mga nakaraang pang mga administrasyon na kung saan hinayaan lang na maghari sa kanilang mga kawalangian. Tapos ngayon na pinipigilan, kinakalaban, kinukontra, pinapanagot ng aming mahal na Pangulo yung mga umabuso noon na siyang dahilan kung bakit hindi na nakatayo, hindi na nakaahon ng bansang ito sa hirap. Siya pa ngayon ang mamasamain ninyo. Mga gago ba kayo? Ito pang masama. Iniimbestigahan na ngayon ng gobyerno kung sino-sino yung mga nagbigay ng kumbaga pera sa mga naganap na rally na yan. Kung sino yung mga nagbigay ng pondo. At base po kay Montulfo, lumabas yung mga pangalan doon sa kanyang mga sinabi. Isa na dyan, si Bantag, yung nagtatago. Tingnan nyo. Di ba sabi ko sa inyo, lahat ng mga nagpupursige na maalis ang ating mahal na Pangulo, yun yung mga taong involved sa katiwalian. Kagaya na lamang nung yung escort ni Sara Duterte, yung colonel. Kagaya na lang nito ni Dado. Yung mga baliw na yan, yung mga siraulo na yan, yung mga may topak sa utak. Isa yan. Si Chabit, isa pa tong matandang ito. Itong apo ng demonyo. Di ba? Halos lahat ng nagbigay ng o may pakana sa mga raling ito, ang nasa likod nito, puro may mga pananagutan o may malaking pananagutan sa batas. Kaya itong panawagan, lalong-lalo na sa INC, kaya sila kumikilos ngayon dyan sa INC. Alam niyo kung bakit? Kasi matindi ang galit nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit? Dahil marami sa mga tao nila na involved sa katiwalian ang tinanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, yung mga membrong ito nagtakbuhan doon sa kanilang hari na si Eduardo Manalo. Humingi ng saklolo. Kasi ang reklamo nila, paano to Panginoon, hindi na kami makakapagnakaw at hindi na kami makakapagbigay sa iyo, papaano na to? Ngayon, siyempre, Panginoon nila si Eduardo Manalo, ginamit yung mga membro, nagsuot ng mga puti, pero yung mga budhi naman, siya namang itim. Di ba? At ipapanakot pa dun sa mga pulis, marami kami. Marami nga kayo. Pero pag sa tingin ninyo, pag pinatulang kayo ng gobyerno, hindi kaya kayo, baka sabihin nyo, anong English ng totong? Ha? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Matindi.
Sa panahong ito, naghahalo-halo po. Nagsasama-sama po yung mga demonyo. Yung mga taong mayroong pananagutan sa ating bansa o sa batas ng ating bansa para patalsikin yung isang presidenteng ang nais ay ibangon ang bansang ito mula sa pagkakalugmok. Nakakaloka yung ginagawa nila. 'Di ba? So, kaya nga sabi ko para sa akin, total, hindi na lang din naman, total nakikipagsabuatan naman lang din naman si Amy Marcos. Mabalik tayo dito sa kupal na ito sa manananggal na ito. Total, nagawa ni Amy Marcos na sirain silang mga, kalimutan na rin siguro ng ating mahal na Pangulo na ate niya yan eh. Dahil sa nakita ko, mukhang hindi lang siya nilimot ng kanyang kapatid. Nagkukunwari pa na concern si Amy Marcos, pero ang target niya, papatalsikin ng kanyang kapatid. Dahil natatakot siya, dahil alam niya na isa siya sa pananagutin ni Boyeng Rimulya. Dahil iniisip niya, inayayari na ako nito. Gumaganti na si Boyeng sa akin. Yung yung kaso ko na nakatenga tungkol doon sa hindi ko pagbabayad ng tax, yung tabako, na mahigit 60 million o 600 million ba yun, kung di ako nagkakamali, huhukayin. Dahil sa takot ni Amy Marcos, ayun na. Gumawa na siya, sinakripisyo niya ang kanyang kapatid. Siguro galit din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil itinalaga ng ating mahal na Pangulo si Boyeng bilang ombudsman. At siguro naiisip din ni Amy Marcos na kung magiging presidente yung kanyang partner na si Sara, kahit makulong siya o kahit maano siya, pwede siyang bigyan agad ng parol. O bigyan agad siya ng, di ba, alam niyo naman, may kapangyarihan ng Pangulo. Mga kababayan, huwag tayo magpalilang sa mga hayop na ito. Tulad ng sinasabi ko, maging sa ating mahal na Pangulo, para sa amin, mahal na Pangulo, sa aming mga naniniwala sa iyo, nakikipaglaban sa iyo, lalo na sa akin. Sana ipakita mo sa amin na kaya mo kaming ipagiganti sa ate mo. Kung hindi mo kayang ipakulong ang ate mo sa ginawa niya sa iyo, sana naman lang gawin mong ipakulong sila, panagutin sila, alang-alang sa aming mga Pilipinong nagmamahal sa iyo. Kasi pag hindi mo nagawa yan, maaaring hindi maalis sa isipan ng ating mga kababayan na totoo nga ang sinasabi ng ate mo. Pati ako, maaaring magdududa na ako. Ngayon, bilang nagmamahal sa iyo, nagmamalasakit sa iyo, nakikipaglaban para sa iyo, turuan mo ng leksyon yung ate mong mangkukulam. Putulin mo yung mataas na baba niya, pati yung sungay niya na sanga-sanga na. Patahimikin mo na yung ate mo. Ngayon, sa pamunuan naman ng Iglesia ni Manalo, kayo mga putang ina ninyo, makinig kayo, lalong-lalo ka na Eduardo Manalo, ikaw mongoloid ka. Hanggang kailan kayo magiging totoong reliyon? Bakit ang hilig-hilig niyong pumapil pagdating sa mga rally-rally na yan? Ano pa talaga kayo? Isang reliyon o isang organisasyon o isang mafia? Ano ba talaga kayo? Ano ba talaga ang itinuturo? Ano ba talaga yung focus? Ano ba talaga yung mission, yung vision ng ninyo, reliyon ninyo? Ang laging sumali, sumingit, magpapogi, makialam, magmarunong pagdating sa politika? Bakit hindi na lang kayo tumakbo sa politika? Para hindi naman mahaluan ng kababuyan, katarataduhan, yung salita ng Diyos na itinuturo nyo, na pinupront nyo lang para makakabig ng mga tao na gagamitin ninyo tuwing may rally. Para iligtas yung mga politikong hayop, mga walang niya, katulad ni Marcoleta, na mata lang ang malaki sa kanya pero yung utak wala na. Diba? Sana maisip niyo kayo ring mga membro ng Iglesia ni Manalo. Hanggang kailan kayo magigising at hanggang kailan kayo magpapagamit sa sindikatong yan? Ha? Di nyo ba alam, nagmumukha na kayong fraternity?
Di ba kayo nahihiya? Tatakutin nyo pati pulis, sasabihin marami kami. Ano ba sabihin nung porkit marami kayo, kaya nyo pumatay? Sa tingin nyo ba, pag nandiyan dyan sa harap nyo mismo si Jesus Christ, matutuwa si Jesus Christ sa mga ginagawa ninyo? Sa mga nagiging galawan ninyo? Hindi nyo pinasama yung mga DDS sa rally nyo kasi nananawagan ng Marcos resign, pero hinayaan nyo, pinahintulutan ninyo na tumayo sa antablado at kasama ninyong naninira yung kapatid ng aming mahal na Pangulo na si Amy Marcos na wala man lamang mailabas na kahit isang matibay na ebidensya doon sa mga sinabi niya. Paano ngayon yan? Dahil kayo ang nagpatayo kay Amy Marcos dyan mismo sa rally ninyo. Pag hindi napatunayan yan at pumalpak si Amy Marcos, anong gagawin ninyo? Maghuhugas kami kayo, hindi namin alam yun, hindi naman. Yung ganyan kayo kagaling. Pagpalpak na, maghuhugas kamay. O baka naman kamag-anak kayong lahat ni Poncio Pilato. Ha? Marami na kayong kapalpakan na ginawa. Kasi hinayaan nyo pang magsinungaling mismo. Si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, ang lakas ng loob niya magsabi. O, EI. Wala namang anino yung EI eh. Talaga lang ha. O ito Marcoleta, isasampal ko sa itong video na to. Pakinggan ninyo mga kababayan. Si Saldi ko to. Ito. Boss, naghahanap ka ba ng pipe na plug and play, walang remap at instant ingay? Villain M1 na yan. Oo. Anong nakita ninyo? May anino wala? Oo. EI yan. Nagbibenta pa ng tambucho. Ano ba? Hindi ko alam kung tinitinda niyan. Oo. May anino yan. Pero yung napapanood natin ngayon, bagamat si Saldi ko yung mukha, hindi yan si Saldi ko. EI yan. Diba? Ang lakas ng loob ni Marcoleta na magsalita na kasinungalingan, linlangin yung mga kapwa niya INC para lamang makuha niya yung simpatya. Ewan ko lang ha, kasi hindi ko naman nilalahat, pero alam ko may mga kaibigan din akong INC. Yung iba dismayado na at nagpaplano ng umalis. Kung hindi ako nagkakamali, siguro itong mga kachat ko mahigit sa 500 na mga iglesia ni Manalo na ang balak ng magsialis. Pero ako lang nakikiusap na kung maaari wag mo na yung iba kasi kailangan makakuha ko ng impormasyon doon sa loob. Biro mo ha, anong sabi niya ni Marcoleta? Yung video daw na lumabas na si Saldi ko, sinasabi lang daw na fake. Tapos ang kanyang paliwanag, para lamang maidiin na totoo nga yung lumabas na yun na paninira sa ating mahal na Pangulo, totoo daw yun dahil wala naman daw EI na may anino. So ito rin sinasabi ko sa'yo, Marcoleta, putang ina mo ka. Tarantado ka, demonyo kang putang ina mo. Ha? Talagang saksakan ng kasinungalingan ng meron kayo. Kayo yung mga lobo na nagpapanggap ng mga tupa. Pero patong-patong na sungay ang nasa ulo ninyo. Tapos magagalit kayo sa sinasabi ko kasi totoo. Pagbabantaan nyo pamilya ko, ako kasi totoo. Ayaw nyo makarinig ng sinasabi, lalong-lalo sa programang ito kasi totoo. Diba? So yun ang challenge natin. Bumalik tayo sa challenge natin sa ating mahal na Pangulo. Kung mahal mo kami, na sumusuporta sa'yo, naniniwala sa'yo, kung talagang tama kami na ipinaglalaban ka namin, pakita mo sa amin. Ipakulong mo, papanagutin mo yung ate mo sa ginawa nila sa'yo. Pero kung hindi mo kayang ipakulong yung ate mo, papanagutin yung ate mo sa kabila ng ginawa nilang paninira sa inyo, mukhang lalabas niyan, totoo ang sinasabi niya ini. Diba? Pero kung ipapakulong mo yan, alam mo po, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang unang-unang matutuwa dyan ako. Dahil hindi mo lamang pinaghiganti ang sarili mo o pinaglaban ang sarili mo, pamilya mo, anak mo, pati kaming mga Pilipino, pinaglaban mo. Yan ang katotohanan. So, sa mga kababayan natin, tulad po ng sinasabi ko, balita ko po talagang nagsama-sama po itong mga taong may masamang plano sa ating mahal na Pangulo. At natitiyak ko
na matindi pa dyan ang gagawin nila para lamang matiyak na maagaw, makuha yung kapangyarihan po ng ating mahal na Pangulo dahil maraming mananagot. Nagkukumahol sila, lalong-lalo na nung hinayag ng ating mahal na Pangulo na walang magpapaskong masaya. So, kaya yung mga pera ng mga walang niya, yung pera na magginamit para sa doon sa welga na nangyari o sa rally na nangyari, tiba-tiba ang iglesia ni Manalo. Balita ako, kumita sa rallying ito, kumita si Eduardo Manalo ng humigit kumulang, kung di ako nagkakamali, nasa 15 billion sa 2 araw lang na rally. 15 billion ang kinita niya. Ganon. So tuwan-tuwa habang nakaupo lang nanonood si Eduardo Manalo sa kanyang kaharian, nakalatag yung mali-malitang pera na regalo sa kanya o pambayad sa kanya ng mga politikong nagagamit yung mga membro niya sa maling gawain. Kawawang mga iglesia ni Manalo. Nagiging alipin kayo, nagiging laruan na lamang kayo ng Panginoon ninyo na si Eduardo Manalo na nilalapitan naman ng mga politiko. Kawawa naman kayo. No? So, bago tayo magtapos, tulad po ng lagi ko sinasabi, sa araw-araw, oras-oras na kayo man o sa oras man na kayo ay mananalangin, ako po'y nananawagan ng taimtim sa ating mga kababayan, ipanalangin o isama po natin ang ating mahal na Pangulo. At kung pwede din, isama nyo na rin po ako. Dahil po, alam nyo naman po, hindi po tayo guwardyado. Tanging kasama ko lang po itong isang baril ko. Kaya nga ako'y humihiling ng tulong sa inyo na baka pwedeng mabigyan nyo ako ng tulong na makabili rin ng isa para sa anak ko, para 2 kaming meron. Alam nyo na, habang tumitindi, habang alam nyo na, hindi naman po ako gwardyado, hindi po tayo katulad ng iba dyan na bayaran, na vlogger, na maliban na binabayaran sila every month, meron po silang mga gwardya. May mga sasakyan, wala po tayo yan. Pero okay na ako. Ang importante sa akin, nagagawa ko ang aking trabaho, nagagawa ko ang aking misyon. Wala na si Kaper Silapid eh. Sino pang aasahan natin na magsasalita? Diba? So, sa mga kababayan natin, sumuli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan. Mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Para ba ang batas natin ay wala ng dangal? Tila ba ang batas natin ay duwag sa mga taong may pera, sa taong tulad niya? O batas na sangka? Tila ba
sa sigaw ng ating kababayan. Pera nga ba ang siyang